Pilipinas, 11 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Miyerkules, 12 na sa buwan ng Nobyembre, taong 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. Dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan, mahigpit na minomonitor ng gobyerno habang nasa labas ng bansa. Death toll sa Bagyong Uwan tumaas pa sa 27. Mahigit naman 16,000 mga polis itatalaga sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo sa Maynila. Dating Senador Enrile nananatiling nasa intensive care unit. Paano ka lang amyenda sa saligang batas binuhay sa Kamara? Paghahanda sa barangay and SK election sa 2026 tututukan na ng COMELEC. Hepe ng pulisya sa Misamis Occidental iniimbestigahan dahil sa reklamong sexual harassment. At halos 7 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa Zamboanga del Norte. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, mahigpit na iminomonitor ng gobyerno si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan habang nasa labas na ng bansa. Ito ang sinabi ni DOJ spokesperson Polo Martinez matapos bumiyahe patungong Amerika si Bunoan kahapon. Ang dating kalihim ay kabilang sa listahan ng iba pang individual na isinailalim sa Immigration Lookout Bulletin Order dahil sa flood control scandal. Sinabi ni Martinez na dahil sa kautusan, bantay sarado ngayon ng DOJ ang mga galaw ni Bunoan. Gayon pa man, inamin ng opisyal na may karapatan pa din ng dating DPWH Secretary na bumiyahe sa abroad hanggang wala pang kasong inihaharap laban sa kanya. Samantala, tali ang kamay ng Bureau of Immigration sa paglabas ng bansa ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na kabilang sa mga iniimbestigahan sa flood control scandal. Sabi sa DZRH News ni Immigration spokesperson Dana Sandoval, wala silang legal grounds o legal na batayan upang magpatupad ng anumang hakbang. Itong kanyang sagot nang tanungin kung may monitoring system ang Bureau of Immigration para masigurong babalik si Bunoan at ano ang kanilang aksyon at proseso sakaling hindi siya umuwi sa itinakdang petsa. Pero sabi ni Sandoval, kung sakaling may arrest warrant ang korte laban sa dating kalihim, law enforcement agency na ang may poder nito at maaari namang magpasaklolo sa Interpol. Una nang kinumpirma ng Department of Justice ang pagpunta sa Amerika ni Bunoan upang samahan umano ang kanyang misis na sasailalim sa gamutan doon. Samantala, sa iba pang mga balita, umakyat sa 27 pa ang bilang ng mga napaulat na nasawi matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan. Sa tala ng Office of the Civil Defense, siya may mula sa mga Ifugao o mula sa Ifugao, 4 sa Benguet, 3 sa Nueva Vizcaya, Mountain Province at Kalinga. Habang tig-isa naman ang napaulot na namatay sa Catanduanes, Samar Sulot, isa pang probinsya. Samantala, 2 katao ang nananatiling nawawala sa Kalinga habang 36 ang sugatan sa iba-ibang probinsya. Aabot naman sa 3.5 milyon ng mga katao o 1 milyong pamilya ang apektado ng Bagyong Uwan sa buong bansa, batay sa huling tala ng NDRRMC. Samantala, magdodonate ang People's Republic of China ng $2.4 million na pondo at emergency supply sa mga lugar na apektado ng sunod-sunod na kalamidad. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian, ang pagbigay ng tulong ng China at ilang probinsya nito ay sa diwa ng humanity and friendship. Nakikiramay din ang opisyal sa mga pamilya ng mga nasawi at sa iba pang patuloy na nawawala dahil sa mga nagdaang bagyo. Matagal nang nagtatalo ang China at Pilipinas sa teritoryo sa bahagi ng
ng South China Sea na halos buong buo nang inaangkin ng Beijing. Matatanda ang nakakuha ang Pilipinas ang arbitral victory noong 2016 na hindi tinatanggap ng China hanggang ngayon. Tiniyak naman ng Department of Finance na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para sa disaster, response at relief effort sa mga sinalanta ng kalamidad. Ayon kay Secretary Ralph Recto, na-release na ng ahensya ang 17.85 billion pesos na pondo mula sa 21 billion calamity fund ng gobyerno. Bukod dito, may nakalaan ding pondo para naman sa Quick Response Fund mula sa pambansang budget na magsisilbing standby fund. Sabi ni Recto, aabot na sa 13.96 billion na quick response ang nailabas ng gobyerno. Sa buwang ito, naglabas naman ng 1.68 billion mula sa QRF bilang suporta sa mga rehabilitation efforts sa mga lugar na apektado ng mga bagyong Tino at Uwan at ang magkakasunod na lindol na yumanig sa bansa. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng Oplan Kontra Baha Greater Manila o Greater Metro Manila Waterways Clearing and Clearing Operations. Personal na sinaksayan ng Pangulong paglilinis sa Balihatar Creek, Barangay San Dionisio sa Parañaque City. Kasabay nito ang parehong aktibidad sa ibang sites kabilang sa may Sunog-Apog Pumping Station sa Maynila, Las Piñas River sa CP Avenue, Las Piñas City, San Juan River sa Quezon City at Kaingin Creek sa boundary ng Valenzuela City at Maykawayan, Bulacan. Binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na tatagal ang operasyon hanggang sa unang bahagi ng Hunyo at magiging regular na gawain ng pamahalaan sa mga susunod na taon. Ang proyekto ay inisyatiba ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang Department of Public Works and Highways o DPWH, katuwang ang iba pang ahensya at mga lokal na pamahalaan at maging ang pribadong sektor. 20 o 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon na mahagi naman ang tulong si Vice President Sara Duterte sa halos 4,000 residente ng Negros Occidental na naapektuhan ng bagyong Tino. Sa ilalim ng Relief for Indigent Individuals in Crisis and Emergency o RISE program, umabot sa 3,953 beneficiaries mula sa 9 na lugar sa lalawigan na nakatanggap ng relief boxes mula sa Office of the President o Office of the Vice President. Isinagawa ang pamamahagi sa mga lungsod ng Canlaon, Binalbagan, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, Bago at Bacolod, partikular sa mga barangay ng Monte Vista, Vista Alegre at Punta Taytay. Naglalaman ang bawat rice boxes ng 5 kilong bigas at mga dilata, bukod pa sa mga pinamahaging water containers. Bukod sa Negros Occidental, nakatakdaring mawahagi ng tulong ang OBP sa mga nasalanta ng bagyong Tino sa Cebu. Samantala, mas marami pang pulis ang planong i-deploy ng Philippine National Police o PNP sa kasadong 3 araw na kilos protesta sa November 16 hanggang November 18. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, mula sa higit 10,000 ay 16,433 na pulis ang balak na ipwesto sa iba't ibang key locations sa Kamaynilaan. Maliban sa Iglesia ni Cristo na unang naghayag ng aktibidad laban sa korupsyon at panawagan na rin ng pananagutan sa pamahalaan, sasama na rin ang grupong United People's Initiative o UPI. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, tinukoy ni Asilo ang Quirino Grandstand bilang lugar na pagdarausan ng aktibidad ng INC, habang sa EDSA Shrine at People Power Monument naman ng UPI na may mga miyembrong nagpakilala na dating sundalo. Pakinggan po natin si NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo. So kung sasabihin niyo na medyo madami yung aking i-deploy, aside doon sa 3 nabanggit ko, meron pa tayong mga ibang binabantayan na mga locations na posible magkaroon ng mga lightning rallies gaya ng US Embassy, yung ating Medjola, and yung mga usual na lugar na pinupuntahan natin, mga rallies. Inaasahan ding magtataas ng alerto ang NCRPO sa panahon ng 3-day protest sa susunod na linggo. Sa kaugnay na balita, pinag-iisipan naman ng ilang mga senador kung dadalo sila sa prayer rally at 3-day rally ng Iglesia ni Cristo sa Rizal Park simula November 16 hanggang 18 kaugnay ng panawagang transparency at accountability sa gobyerno. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan kay Presidential Sister Senator Amy Marcos, sinabi nito na pinag-iisipan nila kung makikiisa sa prayer rally upang makiisa sa panawagan. Sa partikular na ipinunto ng senador at dapat maparusahan ang mga totoong bossing sa likod ng mga umano'y anomalya sa flood control projects. Narito ang tinig ni Marcos.
Senador, napupunta kami para makidasal, ano? Kasi syempre lahat tayo nagdadasal na magkaroon na ng solusyon to, na matapos na yung kaguluhan kahit papano. At may ma-prosecute sa lalong madaling panahon. May makulong, ano ba naman to? Hindi to matitigil at hindi mapapawi ang galit ng tao hanggang walang nahuhuli. At wag naman yung mga small time. Pagsak na tayo sa mga assistant DE, sa kung sino-sinong kontratista, mayaman man, hindi naman opisyal. Ano ba naman yan? Alam naman natin, pinag-utusan lang yung mga yan. Hindi naman yan makakalusot kung hindi pinag-utusan ng mga bossing. Samantala, nakakonfine pa rin sa intensive care unit o ICU ng isang ospital si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile habang sumasailalim sa gamutan para sa pneumonia. Kinumpirma ng kanyang anak na si Katrina Enrile na nananatili ang dating Senate President sa ilalim ng masusing pangangalaga ng mga doktor at medical staff. Una nang inihayag ni Katrina sa social media na hindi maganda ang kalagayan ng kanyang ama at humiling ito ng privacy para sa kanilang pamilya habang hinaharap ang sitwasyon. Una na rin nagpaabot ng dasal ang mga senador kay Enrile sa plenaryo kahapon matapos kumpirmahin ni Senator Jinggoy Estrada ang kalagayan ng dating senador batay sa kanyang mapagkakatiwalaang source. Balansyado. Isinusulong sa mababang kapulungan ng Kongreso naman ang pag-amyenda sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Patay sa House Resolution 5870 na inihain ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno at ng mga miyembro ng National Unity Party. Layo ng panukala na ripasuhin at baguhin ang ilang probisyon ng saligang batas. Sa ilalim ng panukala, 150 delikado ang ihahalal sa Mayo 11, 2026 na magmumula naman sa 18 administrative regions kabilang mga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tiniyak ni Puno na nakapaloob sa panukala ang mga mekanismo upang maiwasan ang pag-abuso sa proseso ng CONCON at nakataon lamang ito sa mga probisyong kailangang i-update para matugunan ang mga pangangailangan ng bansa. Nakasaad din sa panukala na magkakaroon ng CONCON sa Hulyo 15, 2026 at inaasang makukumpleto ang trabaho sa loob ng isang taon. Maari nang pagtuunan ng pansin ng COMELEC ang paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan election sa susunod na taon. Ito ay matapos katigan ng Korte Suprema ang legalidad ng Republic Act 12232, ang batas na nagtatakda sa 4 na taong termino at nagbabawal sa magkasunod na terms ng barangay at SK officials. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, napapanahon ng naturang desisyon dahil ang susunod na BSKE ay nakaschedule sa November 2, 2026. Binigyang diin ni Garcia na ngayong nagpalabas na ng ruling ang mataas na hukuman, maari nang ituon ng poll body ang atensyon sa paghahanda sa nabanggit na halalan. Dahil sa ruling, ibinasura din ng Supreme Court ang consolidated petition na kumukwestiyon sa legalidad ng batas na nagre-reschedule sa barangay at SK elections. Samantala, sumadsad pa sa panibagong all-time low record na 59.17 ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Miyerkules, November 12. Nahigitan ito ang nakarang record low na 59.13 per US dollar na naitala naman ng October 28. Mas mababa rin ito ng 0.185 centavos kumpara sa rate na 58.985 na naitala ng Martes. Nagpapakita ito ng patuloy na pag-urong ng lokal na pera sa pandaigdigang merkado. Aabot naman sa 6.8 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsam sa Zamboanga del Sur. Nakumpiska ang droga sa magkasintahan sa Dipolog City matapos isagawa ang buy-bust operation. Bukod sa halos 1 kilo ng suspected shabu, pinigil ng mga pulis ang isang sasakyan na pinaniwala ang ginagamit ng 2 suspect sa iligal na transaksyon. Tumanggi naman ng magkasintahan na magbigay ng paliwanag tungkol sa kanilang kinakaharap na kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. 25 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Samayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri.